ni testigo nga state auditor nga si Silene May del Campo atol sa 14th day sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte kagahapon nitugan nga duna kunoy minilyon ka pesos nga confidential fund sa Office of the Vice President kun OVP nga questionabling gi-release o giingong why mga dokumento. Makaingon ang tata mga higala babita-bitaha ni kontra atong unang witness kasi Roderick Wamel. Kay kato si Roderick Wamel mo apil magtestigo mga kagalaan sa mga adlaw nga wa na siya skuha. Pero kini mahigala si Silene at least siya mo'y nagsunod ni Roderick Wamel. So binta-bintaha ni mahigala kay siya mo'y nagsunod. Medyo okay ni nga witness sa prosecution. Pero gahapon wa pa gani cross examination mahigala dunay dakong buslot nga nakita na. Bida ka panglingo-lingo gyud ka mahigala sa si Attorney Lorna Kapunan mura og ang iyang facial expression mga kagalaan bida. Wa pa gani cross examination, direct examination pa lang gani mga kaikilaan murag na unay sa kaugalingong tari ng daan. Medyo dako-dako yung buslot mga sukitig paminaw. Di kin malalim in taon mga sukitig paminaw mura si Kapunan may gala sa hilom lang to bida. Gabagulbol gito sa hilom. Pagkato niya Inya Gilbelo Istro kada sa Chua may gala bida sa pasan inyong mga witnesses. This is follow-up to the question of the presiding officer. What is the period? 180 days. My question is the 180 days still currently applicable? Yes po. Askang guula in taon Kapunan. Jesus Ginoo ko. Wala tagaig opportunity ang Vice President nga mo explain. Giditso nila notice of disallowance. Despite the fact nga notice of disallowance na napay period of appeal. Ganun naabot naman tanang impeachment nga wa pa man di ay na. De kalibreng talakayan, de prinsipyong komentaryo, Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Not just number one, simply dominant. Straight to the point. Okay, mga kagalan arita sa atong discussion karong nga buntaga. Kini ni ang ako lang mahigalang maisgutan gyud ang milabay nga mga witnesses o niya ang karon. Kining karong witness gi-present wala pa may cross examination, direct examination pa kini si Silene May del Campo, no? Nya at least kini siya mao na ni mahigala ang witness nga nisumpay na ni adtong Roderick Wamel. Kay kadtong Roderick Wamel mga kagalaan kutob raman siya sa February of 2024. So mo-testify siya about sa mga panghitabo sa Kuwa Ikpaw diha ra mga kagalaan sa February of 2024. Sumpay ana, dili na sa makatestigo. Kaya nga naman, mawa naman mahigala siya personal knowledge anang kalakiha mga sukintig paminaw. So, wa naman siya, diha mahigala sa Kuwa Ikpaw, kining Kuwa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office, dili na sa katestigo sa mga dokumento AOM nga na-issue sa dihang wa na siya. Mamantoy buslot, kay dili kay familiar ang mga tao, mamila, auditor ko na skuha ang gi-presentar. Pero paminaw ni mo, o dili ka familiar mahigala sa mga terminology sa kuha nga, unsa man ang AOM, unsa man ang audit observation memorandum, unsa man ang notice of suspension, notice of disallowance, dili ka familiar, malibog yung kang hala. Pero kung kasabot ka ng mga butanga, kadto nga witness si Roderick Wamel, layo na gusto tinuod. In fact, gusto pa sa mahigalang mo testimonya sa AOM, kanang AOM, wala pa'y failure to liquidate kung naapa na nga stage sa AOM. Straight to the point. Audit Observation Memorandum. Bisa gani ka ng notice of disallowance, dili pa siya failure to liquidate, tagaan pa mag-chance ang government agency nga mo correct mga higala kung unsay pa yung mga problema diha, basig na pa yung mga resibong wa masubmit. Kabantay mo, City Hall de bitaw day, kapila man to isyuhan, o notice of disallowance, notice of suspension. Katulad yung ilang mga gift day nga ilang gipanghatag itong Pasko. Hatag mga higala na dagko pinaskuhan sila. Ingon ng kuha, notice of disallowance. Pero dili pa na final. Dili pa na final. So mo ni tabo alabi pa kung EOM pa samot na wala pa failure to liquidate. Ang kato Wamel kay mo testify siya hastagod ang EOM sa August of 2024 iya pang i-appeal o testify ayaw nag-appeal.
Ayaw na nag-i-appeal, kay wa na kay personal knowledge, ana, kay kutob raman ka sa February of 2024. So, kanang March, April, May, June, wala na kay personal knowledge, kay wa naman ka diha sa opisina sa kuwa, ikfaw, gibalhin naman sa laing department. So, muna'y kalainan sa binisaya mahigala nga terminology in Maris, wa na. But pasabot, wa na ka sa opisina. Wa na kay personal knowledge, kay wa naman ka. So, from 2014 to 2024, February of 2024, pwede ka makatestigo diha. Pwede ka makaklaim diha nga na kay personal knowledge. But sa dihang wa na ka sa kuwa ikfaw, pag 2025, wa naman ka. Dili na ka makatestify, wa na kay personal knowledge. Straight to the point. So ang iya pag February of 2024 kutobra diha. So man ay gitawag inday malis wa na. Wa na ka. Mo na kalainan sa wa na ug wa pa. Wa na may personal knowledge. Kining iya wa na. So testify lang ka kutob sa February of 2024 pag March, April, May, June, July, August kay August man tong another EOM, wa na kay labot ato kay wa na man kay personal knowledge ato kay wa na man kadiha. Mo na gingon wa na. Unsa may kalainan ng wa pa? Kadtos matibag, mo puti wa pa. Ang NBI director sa mutistigo sad siya mga higala sa mga butang nga wa pa siya kay katong preskon mahigalang Sara Duterte November man to 2024. Di pa man sa NBI director ato. Kanus ama na NBI directors matibag karon lang 2026 ngano mo testigo man kaadto. O kamantay mo. So katos matibag why personal knowledge kay adtong panahon na si matibag wa pa. Kinipon si Wamil ay nag-apela ng sa August kay wa na. Ha? Mo ni kalan wa pa si matibag wa pa si Wamil wa na. Pero ang mga tao nga dili kayo familiar, makaingos lang la. Grabe no. Kay mo tayo gibalik-balik jud nga la, grabe oy. In 11 days gigasto mahigalang Sara ang kwarta. Mo tayo ilang gibalik-balik jud mga kaigalaan. Unya ang paggamit og Mary Grace Piatos o pagpangutana na sa ngadto kang Roderick Wamil natug-an nga ang paggamit og alias allowed siya sa intelligence or confidential nga mga activities. Intelligence gathering, intelligence community allowed ka na ang aliases. Mamatay yung selection for practical reason, of course. Kisa may mo, himo kag asset nimo na kay mga agents, bisag asset nimo sa drugs. Imong pasudlon dito sa dulho. Asset nimo nga mag-imo nang pasultihon nga kuan siya. Ha? So allowed siya. Natug-an nga allowed. Ikaduha, natug-an mahigala nga within 11 days, pwede ra nga dili sa illegal. Dili sa illegal. Pwede siyang gastuhon kay by quarter man, pwede siyang gastuhon within 60 days or within 90 days or 60 days. Pwede siyang gastuhon within 11 days. So natugan dito sa testimonyang Roderick Wamil. Kining iya, bita-bitahan ni kay sumpay maning Wamil unta. Kay si Wamil, February 2024 naman. Paghawa ni Wamil, kini may nipuli. So siya may makatestigo. Straight to the point. Ang problema ani niya karon mga kagalaan kay ang EOM sa August, di na makatestigo sa Wamil. Ang makatestigo kanina si Silene. Ha? Siya sumpay. Ang problema ini ron mahigala kay ang procedure magud ana makigalaan. Human sa EOM kanang audit observation memorandum og dunay kakulian na wala pay failure to liquidate. Unsa may sunod buhaton? Ang sunod ana mahigala dunay ka pay kakulian mo issue na sa notice of suspension. Mo na sunod nga stage. Nya di pa gyud hapon adto na ka sa notice of disallowance. Ikatulo na ang notice of disallowance. Ang problema ini ron mga higala. In fact, og duna na notice of disallowance, dili pa gyud final. Kay duna pa may period to appeal, 180 days period to appeal. Unya paghuman pwede pa kay musaka nga to Supreme Court. So dili pa sa final. Ang problema ini karon mga higala sa testimonya ini ni Intang Silene, murag gyud tagtang facial expression ni Attorney Lorna Kapunan, ikaw lang kuan bang murag may gani kay di na siya mapaklaro ba sa ilaw mo to siya unahon na pagpida na unsa naman ning kalakiha, unsa ba nito mga witness kung may clarix din. Yeah, para makaingon mo nga dili na ako gihimo-himo ang istorya, analysis ning ako kay kita may nasayod ana mahigala unsa man ang EOM, unsa man ang notice of suspension, unsa man ang notice of disallowance. Ang step by step ana permiro na AOM, Audit Observation Memorandum. Dunay kakulian, ibalik na, pasabmiton sila para makakomply,
makakomply ang usa ka government agency, ang sunod ana wa pa gihapon notice of suspension. Ang ikatulo, notice of disallowance. Ani tabo ani Daymaris, kay ba pagkaunsa? Gikan sa EOM, audit observation memorandum, wa na sa mo agi og notice of suspension, ni ditso sila notice of disallowance. Wa gabae. Diha na ang laay mahigala. Unya, pag notice of disallowance, napagyod gihapon sa period to appeal. Wa pa di ini clerics day gyud. Wa pa di ini mga higala final kani ba sa kuha nga notice of disallowance. Gilaktawan nila ang notice of suspension. Ni ditso sila notice of disallowance. Unya, within sa notice of disallowance, wa pa mahuman na pa sa period of appeal. Wa pa gani cross-examination. Siya rin nagtugan-tugan murag naunay sa attorney kapunan sa iyang witness. Tara, kay pawati ninyo ha kanang portion, akong gipakuha nga portion para taas mo itong hearing. O taas ang hearing mo no, layon ka ba? Pero kasabot man ko asa dapit kuhaon nga asa nga punto lang nga mga dagkong importante ba? Kaniyo, ato paminawon. Sige, Nims. Dira, Apart Nims. from this joint circular of 2015, please confirm kung meron mga rules and regulations na in-issue ang COA para sa mga settlement of accounts, if you know. Ang basis po namin is yung rules and regulations on settlement of accounts po. Anong ibig sabihin nun? Anong particular provision? Pwede pong pakiulit yung tanong. Sinabi mo na merong rules and regulations on settlement of accounts. Opo, meron po. At instead of a notice of suspension, diniretso nyo agad sa notice of disallowance. Opo, tama po. Anong pinagbasihan ninyo nito? Dahil nga po, ang definition po ng notice of disallowance based on the joint circular is yung transaction po appears to be illegal, improper, or irregular. And in this case po, yung naging transfer po is a direct violation making the transaction irregular. Kaya naging notice of disallowance na po yung initial Okay, namin. pause dong, pause. So, dito sila ha? Gikan sa EOM, wala sa mo agi og notice of suspension, dito sa notice of disallowance. Nga naman, tungkol kuno kay illegal, irregular. Ang problema mo ana ron, wa pa ganin inyo tagay opportunity ang Vice President nga mo explain. Inyo nang gi-conclude nga illegal maguto, irregular. Si Chis Escudero may nangutanan na karon og kwan, isod si Chis atong klarohon ibe. Pida. Bisag ang kagapunan mismo, medyo tanawar kong facial expression ni kapunan murag nabato siya sa kagulingong witness, na shock siya sa kagulingong witness town. Ha? Sige, prosidong. So itong pag-transfer ng responsibilidad sa disbursement na hindi naman special disbursement officer, sinabi mo, illegal. Doon po siya sa irregular, which is violation po siya sa joint circular. Okay. So yung joint circular nakalagay illegal, improper, at irregular. Ang sinasabi mo ay irregular. Opo, tama po. At bakit irregular ulit? Kasi po hindi siya Ask and answered, Your Honor. Ask and answered. Asked and answered, counsel. Okay. Okay, pause ha. Natubag na, iya paging ipangutana balik. Pag ko nang sagol pa, ukyab na lang sa ba, nga mao na, aron nga mabalik ko nung tubag nga, wa na, at least abtik ang lawyer nga, ask and answered na. Proceed. Okay, sige, proceed. What is the status of this notice of disallowance at present, if you know? Nasa... Ask and answered already, Your Honor. I don't quite remember, counsel. It It was would be not okay asked to yet, repeat. Your Honor. I It would think be okay to counsel- repeat, nevertheless. Yes, Ms. Eileen. What is the status of this notice of disallowance? Nasa prescribed period pa po ang OBP para po mag-appeal sa commission proper po. Okay. With the indulgence of counsel. Pause. Tama? Within the prescriptive period pang OBP nga mag-appeal. Wa pa din ni mahuman mga higala. Di pa kakakonclude nga doon ay problema da ang confidential funds because wa pa man. Ilang gilaktawan ang notice of suspension ni dito sa notice of disallowance. Unya within sa notice of disallowance nasa prescriptive period pa. Pare ba na ng tagaan tag 15 days? Pare ba na mo himatag ang memorandum ba? Di pa ni mo ingon ni mga empleyado nga nakasa siya. Explain within 15 days. Ngano nga dili ka masuspenso kaysa imong gibuhat. Wa pa gani ka about 15 days, wa pa gani ka explain. Imo nang ditso og so wala due process. Lahi ng
kana na ang preventive suspension ha o kana na ang kwan permanent kay basig mo atong daybon pag ginagdugang. Ako lang mo pasabot mga napa sa prescriptive period. Si Kapunan mismo muragog na kwan siya. Unsa pa din atong witness? Tewasal ko dong. Sige dong. Insod si Chis anong kalakihan ron. Proceed dong. What is the prescribed period to appeal before the commission? 180 days po after nila ma-receive yung notice of disallowance. 6 months. Opo. You may proceed, counsel. Po sa And, naapa diha sa within 6 months. Wa pa di napay chance ang Vice President within 6 months. Ilan nang gi-impeach ron? Kuya, wa aning kalakiha day mga higala. Ha? Okay, proceed. No, dong names. Muni buslot. To your knowledge, Okay, proceed. are they still well within this 6-month period to Asked submit? and answered already, Your Honor. Your Honor, please, it is Pause. within- Ha. Kini pong abogada sad nasublaan po ning iyang. Pero in fairness, okay ra, abdik siya niya usay, nasublaan po rin daghang objection. Ayaw lang object kato nga pangutana dito kinang objekan kay ro magkatubag tong tama di ba naunay siya tubag. Ha? Sige, proceed dong. Tama. This is follow up to the question of the presiding officer. What is the period? 180 days. My question is the 180 days still currently applicable? Yes po. Pause. Tanawa. Disgasyas Kapunan. Napadi ay sa prescribed period. Napas prescribed period, 180 days ko ng prescription mga higala nga pwede pa makatubag ng Vice President. Sa ito pa, 6 months pa. Ang sunod panguntanan ka po na naapabasa sa 6 months. Yes, Your Honor. Jesus, Ginoo ko. Wa pa'y cross-examination. Paksit na. Sige, balik ka gamay dong. Rewind gamay dong. Kato nga question dong. Kato nga question, paitain tao. No? Sige, kana. Sige. Of counsel, and what is the prescribed period to appeal before the commission? 180 days po after nila ma-receive yung notice of 6 disallowance. months. Opo. You may proceed, counsel. And to your knowledge, are they still well within this 6-month period to Asked and submit? answered already, Your Honor. Your Honor, please, it is within, this is follow up to the question of the presiding officer. What is the period? 180 days. My question is the 180 days still currently applicable? Yes po. Basta guula in taon Kapunan. Guula taon. Talawahin, proceed sa laing kwan tawa. Proceed. Padayon dong. Next, Madam Witness. Next point, Are you still okay? Are you still Apo. okay? Punta naman tayo Pause. dito sa Nangutana sa, are you still okay? Burag ako may di na okay. Proceed dong. Padayon dong. Department of Education. Before you move on, counsel, Kana. with the indulgence Sis, of boss, ha? Kini, Attorney Chis, insod na Chis, kay naklarik sa mandunay kakulian. Si Chis Escudero nga mo ay presiding official mo na inihimo og clarificatory question. Proceed dong. Kapunan. Ma'am Sailin, so dahil binigay di umano kay Latsika ni Gina Acosta, dinisalaw niyo na lahat. Yes po kasi direct violation po ito ng joint circular. Subalit dahil hindi yan dumaan sa notice of suspension, in-issue niyo yung notice of disallowance nang hindi binibigyan ng pagkakataon, sumagot muna o magpaliwanag ang OVP. Wala pa po sila. Ngayon pa lang kung sakasakali kung mag-a-appeal sila. Opo. So you have not heard the side of the Vice President or the OVP's office with respect to what you heard Gina Acosta say under oath in the House hearings. Wala pa Okay. silang response doon. Wala pa po. Wala Doon pa na rin lang kayong- po. Doon na lang po sa appeal. Doon na lamang. So in-issue nyo to nang hindi naririnig yung panig nila. Opo. You may proceed, counsel. To the record. Pause. Akong forecast ha, og ako'y cross-examining counsel diha, bumbagi ko ng dapita. Kanang dapita diha, paksit yun. Ha? Wa pa'y labot ang uban nga mga angles. Kanang lugar, kanang dapita, bugha na. Wa pa gani cross-examination ha. Jesus, Ginoo ko. Wala tagaig opportunity ang Vice President nga mo explain. Giditso nila notice of disallowance. Despite the fact nga notice of disallowance na napay period of appeal. Ganun naabot naman tanang impeachment nga wa pa man di ay na.
My God. Matalinong talakayan. Diretsahan. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point. Dire-diretsong komentaryo. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point.